Hi guys, Marvin here, ang daddy ni Gio makulit. So finally, nag-decide na kami ni Mrs. na bilan si Gio ng sarili niyang RC crawler. At ang napili namin is the Oster Hobby AX8561. And ang reason for that is magpa 5 years old pa lang naman si Gio this year. So medyo bata pa siya. So mas maganda kung mura lang muna yung ibigay natin sa kanya para lang malaman natin kung talaga bang may enjoy niya ang RC crawler na category. Kasi right now, sobrang nag-i-enjoy siya sa basher niya. Napansin ko lang kasi na medyo nalulungkot din ako kasi pa naglalaro kami, magkalayo kami. Naglalaro ako ng RC crawler sa mga courses and trails, samantalang siya naglalaro ng basher niya sa mga parking lot or sa mga flat surfaces kasama yung mami niya. So magkalayo talaga kami. Ngayon, ang napili kong scale is 1/18 scale kasi currently bumubuo din ako ng sarili kong custom TRX4M build. So gusto ko magkapareho kami para makapaglaro talaga kami pag pumunta kami sa mga parks, sa mga tabi-tabi lang na medyo hassle magdala ng malaking RC na mga 110 scale. So naisipan ko na 180 na lang ang gagamitin namin dalawa. And hopefully makatulong din sa inyo ang video na ito in case nagde-decide pa kayo kung anong RC ang ibibigay nyo sa anak nyo or para sa inyo din na kids at heart na gustong pumasok sa hobby pero hindi pa ready gumastos ng malaki para sa mga bigger scale or more expensive brands. So tara, unbox natin to and mag-subscribe kayo kasi sa future baka i-compare ko to dun sa ginagawa ko or binubuo kong custom TRX4M build. With that said, let's get into it. Alright, so unbox na natin to. Medyo naninibago ko kasi imbis na tech gadgets yung ina-unbox ko, RC na yung mga ina-unbox natin. So again, this is the Oster Hobby AX8561. So nabili ko to from Shopee around 3,400 pag may voucher and minsan lumalabas pa siya na mga 2,900 lang depende sa voucher na maging available sa inyo. So napakasulit na rin to for the price. So ito yung box niya, iba-ibang color. Meron tayong green, red, and I think orange. Yan sa kabila. Alright, so sa likod makikita natin yung lahat ng mga kulay. Green yung napili ng anak ko kasi yun yung favorite color niya. And then, ano pa bang mayroong details dito? Ito yung kanyang wheelbase and other dimensions. So open na natin. So itong variant na nabili namin is RTR pala. Kasama na siyang battery. So good to go na siya. Yung last na in-unbox namin is yung basher niya or yung mini basher niya na SCY. Alright, so inside the box, we have a USB charger. Pretty basic. And then we have a set of stickers kung gusto mo lagyan. And then of course, we have our user manual in Chinese and in English. So this one is for the transmitter muna. Okay? And then, yung para sa mismong RC na. Frame components, makikita mo yung mga different, ano niya, kung paano siya binuo. Pero, dumating siyang buo na eh. So, hindi ko alam kung kailangan mo pa to. And then, all the other parts here, para magkaroon ka ng idea, in case masiraan ka, alam mo kung ano yung particular part na possibly mahanap mo kung makahanap ka man sa Shopee. Okay, so, dito ating user manual. And then, finally, dun muna tayo sa, transmitter. Alright, so ito naman yung controller natin. Magaan lang siya, maliit, bagay na bagay sa mga bata. Pero I just want to say na itong RC na to is rated for 14 years old and above. So kung gagamitin nyo siya or papagamit nyo siya sa mas bata, syempre kailangan well-guided yung bata na yun, okay? For safety na rin nung anak nyo, nung bata at mga iba pang bata at tao sa paligid. Okay, so I just want to point that out very clearly. So in terms of the controller, meron tayo ditong proportional steering control. And of course, yung ating throttle control here. And then here we have a bunch of switches and buttons. So meron tayong LED indicator for power. So pag naka-on siya at di naka-on yung RC, magbiblink siya. Pag naka-on yung RC, ibig sabihin may connection siya and mag-stop yung blinking. And then here we have our steering trim para ma-adjust mo yung center ng ating mga gulong. And then we also have ATV or yung pag-adjust ng angulo ng maximum steering mo. And then we have our throttle trim. Ito naman, I guess, is switch para sa ilaw. And then here up top, we have steering reverse kung gusto mo pagpalitin yung direction ng steering mo. And then we also have throttle reverse. Okay? So yung 1, 2, 3, ito yung maganda dito sa RC na to kasi pwede mo siyang i-limit. So this one is throttle level 1, 2, 3. So pwede mong gawin na 1 lang para sa mga bata and 3 para sa mga kids at heart. Ayan. Okay? So, that's basically it. Wala nang ibang controls dito. Sa ilalim yung ating battery. 4 na AA ang kailangan mong ilagay. So, pretty straightforward. Walang display, syempre, for the budget. Okay? So, tara, move on na tayo dun sa mismong RC.
Alright, so finally, we have the Ostar Hobby AX8561. So this is a 1/18 scale. So kung makita nyo, very compact, lightweight, madaling bitbitin sa mga parks if you're going to play with your kids compared sa mga bigger scale like the 112 and 110 scale. Magaan lang din siya, around 300 plus grams. So madali lang siyang i-weigh kasi nga maliit lang siya, di ba? So ang weight niya is around 392.6 grams. So very lightweight lang siya. And in terms of build quality naman, masabi ko na ang components niya is made mostly out of plastic as expected for the price. So halos lahat ay plastic maliban lang sa springs and other components sa loob. Okay? So palibutan muna natin siya. Pero bago yon, gusto ko lang sabihin na this one is a buggy style na RC crawler. So yung kanyang body and chassis is integrated with each other. So hindi mo siya pwedeng basta-basta palitan. So, yun yung characteristic niya. Okay, wala siyang dedicated chassis. Yung chassis niya at body niya ay iisa. Okay, so ito yung itsura niya looking at the side. Yung kanyang gulong is 60 by 21. Tapos, 1.3 yung kanyang rims. Okay, so feeling ko may foam naman siya sa loob. Malambot naman siya. And hindi siya glued. Yan, pwede pa natin silipin kasi hindi siya glued. Ayan, may foam insert naman siya sa loob. So this is one of the key components na pwede mong i-upgrade agad para mag-perform ito ng maayos. Yung tires kasi yung pinakamahalaga para sa akin sa RC. Okay? So yung shock niya, hindi ko lang alam kung oiled filled to or friction shocks lang siya. Pero kung makita nyo, mataas yung stance niya compared sa other RC. Yan, ganito yung kanyang full pagka-flat ng suspension, pero pagka-regular, napakatangkad ng stance niya. So, mataas naman kahit paano yung kanyang ground clearance, pero ano din siya, matangkad. Okay? Tapos, pagdating naman sa harapan, ito yung tsura niya. So, may LED light bar siya dito. Functional yan. Pakita ko sa inyo later. And then, dito ako na-surprise kasi lay-down servo pala. Akala ko standard lang na nakatayo yung servo niya. So, okay sana yun kung naka-lower yung kanyang center of gravity. Pero, since mataas yung stance niya, parang, ayun. Pero at least, maganda yung ano niya, yung design ng kanyang servo. Ito naman yung kanyang kabilang side. And ito yung kanyang likuran. Yan. Tapos, in terms of electronics, integrated yung kanyang ESC and receiver. So, all-in-one lang siya dito. Meron tayong lead para sa motor, yung white. And then yung 3 connector ay para sa para sa servo, and itong natanggal ko kasi kanina, is para sa LED light bar. So kabit mo lang siyang ganyan dito, and you still have at least 2 pa atang channel kung di ako nagkakamali. Then we have our power button, tapos yung connector natin para sa battery. So JST siya, and yung battery niya kasama na nasa loob. So I believe this one is lithium ion 2S kung di ako nagkakamali. Okay, ito yung ating balance lead. And feeling ko pwede mo tanggalin yung interior para mapaglagay ka pa ng medyo malaking battery or kung gusto mo pa na mas maraming space. So, ayan, medyo challenging lang ilagay siguro yung battery. Aside from that, in terms of build quality, again, sabi ko nga kanina, made mostly out of plastic materials. At ito, napansin ko na medyo malambot yung kanyang panhard ba tawag dito and servo link. So, may pros and cons yan. Siyempre, pag malambot, medyo cheap yung feeling niya, pero at the same time feeling ko meron siyang konting give pagka nagkaroon ng impact, hindi siya agad-agad magbe-break. Yun lang yung understanding ko Same with the links dito sa baba. Medyo malambot lang din siya, may flex siya kung makikita nyo. Same with the drive shafts, pares ding made out of plastic. Ngayon, hindi ko alam kung yung gears niya sa kanyang axle and transmission are also plastic, but if I have to guess, malamang plastic din yun. Okay, so yun yung isa sa mga gusto kong upgrade if ever may available parts na metal for this. Para pag kahit na mapiga na anak ko yung throttle, hindi masisira agad. Okay, so yun yung naiisip ko agad. Tires and gears kung may available man na upgrade parts. Pero for sure, pag nagustuhan ng anak ko to, i-upgrade ko rin ito. Kasi parang maganda siyang project car di ba? And may marami akong nakikita and may mga nagbigay na rin ng idea sa akin na this buggy, itong very cheap na buggy na to, can be capable pag na-upgrade mo na siya with the tamang parts. May mga nakita ko na mga
ng mga talaga nakaka-perform naman ng maayos. Yun nga lang, significant yung upgrades na gagawin mo. Pero kung gusto mo yung itsura niya, gusto mo yung design niya, then probably it's worth it. Okay, so tara, on na natin para mapakita ko sa inyo at least quick lang kung paano yung kanyang motor or throttle response. Okay? Okay, so pakita ko lang sa inyo kung paano siya mag slow crawl as much as I can. Okay? Yung pagpigil ng throttle. This is actually one of my reason bakit gusto kong bigyan yung anak ko nito para may pag-practice na siya mag-modulation. Kasi yun yung importante. So, iset muna natin sa pinakamabagal na mode. Try natin mabagal na crawl. Ayan, ganyan. Medyo jerky, syempre brushed. Tapos reverse. Medyo mahirap kontrolin tong reverse pero kaya naman. Again, forward na slow crawl, pinakamabagal na kaya ko mapiga. Yan, ganyan siya. Bagal. Okay, so kung mabilis naman, hopefully hindi lumipad sa table ko. Full throttle ng level 1. Mabagal lang talaga siya. Bagay talaga sa anak ko to. Pwede niya pagpraktisan kahit pigain niya. Ganun yung bilis niya pag piniga mo siya, level 1. Try naman natin level 2. Mabilis na yung level 2 guys. One more, level 2. Okay, and then level 3 para ma-idea lang kayo ng kanyang speed. Level 3. Wait lang, baka. Mabilis yung wheel speed at level 3. Okay. Maganda to. Kasi pwede ko lagi sa 1 pag ko yung gagamit. Diba? Ayos. Okay. Nice, kaya. By the way, additional input lang pagdating sa build quality. While the under chassis or yung mga links niya are flexible, malalambot kumbaga, yung kanyang chassis and body is rigid. Ayun yung mga tubes niya matibay. Wala masyadong flex. Yung mga panels niya matibay naman. So, can withstand yung mga tumbles and mga tumbalelong na tawag. So, yun lang. Gusto ko lang i-add yun. Okay? Ganito pala siya. Medyo bouncy pa. Malamang hindi talaga to oil filled, which is acceptable and understandable for the price. Alright, so alauna ng umaga dito sa bahay namin. Pero hindi na ako makatiis para ma-test tong ating Oster Hobby na buggy. So binuo ko yung aking mini indoor course para ma-testing natin para sa inyo guys. Para kahit pa paano may idea kayo before we finish this video. So, try natin. Medyo nakakapanibago lang yung throttle control niya kasi hindi siya brushless Pero, kaya naman. Ang slow crawl na yan. Diba? Okay. Goods. Pero wala siyang drag brake. Talagang lumusong talaga siya Okay. Medyo tight space ako dito. Hindi ako masyadong makakamaneuver. Yun Kaya. So, itong course na to is for SCX24 and SCX30. So, medyo malito para dito. Ganun pa man, challenging pa rin. Lalo na pag sumabit yung axles and skid. Okay. Kaya naman niya mag-crawl. Pag sumasabit lang yung mga links niya sa pangilalim niya. Okay. Pero it has plenty of wheel speed. Iwan ko lang kung naririnig nyo. Try natin mag-maneuver. Steering niya is fine naman. Okay naman. Yun. So, diba? May walang drag brake. Hindi ko makontrol yung pababa. Kasi natin ulit. Pero in terms of slow crawl, possible, pero challenging yung throttle control. Sabit na naman yung ating axle. Yan. So, gi-enjoy din ako kahit pa paano Yes, sir. Last one. Isang ikot pa. Before we wrap this video up, baka masyado na mahaba for you guys. Incline, no problem at all.
pababa, try kong pigilan. Okay. Hirap talaga. Okay. Natin mag-maneuver dito. Without resetting. Pero kita nyo, may okay yung wheel speed niya, mabilis. Kung pipigain mo talaga siya. Okay. Yun, goods. Goods. Perfect. There you go, guys. So, para sa akin, my final thoughts about this is maganda siyang project RC. Kung gusto mong mag-start pa lang sa TRX4M or 118 scale, magandang option siya kasi napakamura lang niya and siguro marami ding parts online na pwede mo ma-upgrade para dito. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. So ayun, maraming salamat if umabot kayo sa part ng video na ito and hopefully kahit papano may nakuha kayong idea about the Oster Hobby AX8561. And para sa akin, sabi ko nga kanina, magandang starting point siya para sa mga bata at para sa mga matatanda rin na first time papasok sa hobby and hindi pa ready mag-jump sa mga mas malalaking scale at mas mahal na RC. By the way, shoutout pala kay Sir Russell De La Cruz at sa kanyang grupo na Nueva Ecija RC Crawler Group. And syempre sa grupo na rin namin sa Marikina RC Community, shoutout sa inyo guys. And hopefully kung taga Marikina kayo or nearby cities, pwede kayo sumali sa group namin para updated kayo kung sakaling magkaroon pa kami ng next activities. And shoutout na rin pala sa ating mga brothers sa UP Crawlers and sa mga other communities nationwide kasi talaga namang hype na hype ang RC community ngayon. So lagay ko yung link sa description kung gusto nyong bumili nito and follow for more if you're interested for more RC content like this. And see you next time, guys. Have a great day. You're awesome.